Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang 16 na kabanata. Natasha's POV. Natasha, anak, gumising ka na dyan ngayong bim. Sabad ni Mommy habang natutulog pa sana ako. Kakasikat pa nga lang ng araw at sobrang inaantok pa ako. Inaantok pa po ako, Mi. Patamad at inaantok kong daing. Kailangan nating pumunta sa bahay ni na Chance ngayon. Isiniksik ko ang mukha ko sa unan ko. Tamad pa talaga akong bumangon. Why? Si Chance, may hindi raw magandang nangyari kay Chance. Tumawag sa akin bago lang ang mommy niya. Sa narinig, mabilis na bumangon ako at parang nawala lahat ng antok ko. Ano? May nangyari kay Chance? Sinulyapan ko si Daddy sa likod ni Mommy na pareho nito ay nakaayos na rin at naghahanda na sa pag-alis. Tumango si Daddy sa akin. Oo, kaya halika na anak. Patuloy ni Mommy. Mabilis na naghanap ako ng tsinelas at hindi na alintana kung nakapajamas pa akong pantulog na sumama sa mga magulang ko papunta sa bahay ni na Chance. God, knowing my friends in an ill condition, wala akong pake sa ayos ko basta mapuntahan ko lang kaagad. Sigurado ka bang hindi ka na muna magpapalit man lang, Natasha? Paulit-ulit na tanong ni Mommy habang nagmamadali kaming tatlo na bumaba ng grand staircase. Kanina pa kasi puna ng puna na hindi man lang daw ako naligo o kahit magpalit na lang ng damit panglakad. Nagmamadali nga kami at mas iniisip ko si Chance kaysa sa pagpapaganda ko. Mommy, ayoko nang mapaghintay kayo ni Daddy at nagmamadali tayong mapuntahan kaagad si Chance sa kanila. Hindi naman na siya nagsalita nang wala na rin naman siyang magagawa. Nakarating kami sa bahay ni na Chance at kaagad kaming sinalubong ni na Mr. and Mrs. Scottville sa entrada pa lang ng mansyon nila. Mrs. Scottville, anong nangyari kay Chance? Is he okay? Nag-aalalang tanong ni Mommy sa kaibigan sabay beso rito. Ganon din ang ginawa ng mga Ginoo at nagtapikan ng balikat. Nagwawala siya kagabi sa kwarto niya at narinig namin siyang sumisigaw habang pinagsusuntok ang pinto niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Kwento ni Mrs. Scottville. Ako din ay nagbeso sa huli. Bahagyang nagulat naman ito nang makita ang ayos ko. Ang Mrs. Scottville hindi na nakapagbihis at nakapag-ayos itong si Natasha ko dahil kagigising lang niya at nang malaman ang nangyari kay Chance ay nagmamadilang pumarito. Si Mommy na ang nagpaliwanag para sa akin. Gratitude was drawn on Mrs. Scottville's face. Maraming salamat sa pag-aalala mo sa anak ko, Natasha. Niyakap niya ako. Yung tipo ng yakap na banayad at para na rin niya akong anak. I know she's thankful because of the concern I have towards her only son. Tita, Chance has been a very good friend to me. Kaya nag-aalala talaga ako nang marinig kong may hindi magandang nangyari sa kanya. Tumango ang ginang at marahang ngumiti. Chance is in his room and still under observation. Nating nanasiya na aming private physician, but he was referred to a psychiatrist for a possible psychological investigation. Nitong umaga lang dumating at kasalukuyan siyang kinakausap. Pahayag naman ni Mr. Scottville. Hindi nang tagal ang paghihintay namin ng ilang minuto lang ay lumabas na rin ang doktor mula sa kwarto ni Chance. We ended up talking in the living room about the latter's condition. Anong nangyari sa anak ko? Okay lang ba siya? At bigla na lang siya nagwawala at nawala ng malay. Alalang tanong ni Mrs. Scottville sa physician. Mr. and Mrs. Scottville, tatapatin ko na po kayo. It may shock you but I know I have to be honest about your son's condition. Parang maiiyak ang ginang dahil sa sinabi ng doktor. Kaya agaran namang marahang ginaluhan ito ng asawa na pilit nagpapakatatag sa kabila ng kung anong maririnig at sasabihin pa ng doktor. Bakit, Doc? May sakit ba ang anak ko? May sakit ba si Chance ko? Ako man ay kinakabahan at natatakot sa kung anong sasabihin ng doktor. Hearing Chance being not healthy at all makes me feel so worried. Mahinang tumango ang doktor. Based on the psychological test that I made him answer today, as well as the one-on-one evaluation I conducted, he is suspected to have manic depressive illness. In other words, a psychiatric disorder. Laboratory tests may also be conducted to rule out if there's anything physical that causes his symptoms and self-aggression. Nagulat kaming lahat at matmatakip pa ako sa bibig ko. Manic depression? Posibleng may ganoong sakit si Chance? I never thought him having one. My heart suddenly shatters in sadness for him. Naaawa ako sa kaibigan ko.
itong ganitong kaso, may similar case ba kayong naaalala na nangyari rin dati sa anak ninyo? Tanong ng doktor sa mga magulang ng binata. Marahang tumango si Mr. Scottville. Nung minsan na hindi namin siya napagbigyan ng mami niya sa gusto niya. Pero nasa grade school pa lang kasi siya noon. Grade 5 or grade 6 if I could remember it right. Nagwawala din siyang mag-isa noon sa kwarto niya at pinagbabasag ang mga gamit niya. Tapos sinuntok ang walls ng kwarto niya hanggang sa madugo ang mga kamay niya at mawalan siya ng malay. Pinagsawalang bahala lang namin yun noon dahil bata naman si Chads at akala namin normal lang iyon. We never knew or even suspected that he actually has this condition. Emosyonal na dugtong ni Mrs. Scottville. Makakaintinding tumango ang doktor. Lately, hindi niyo ba siya nakitaan ng signs of getting too stressed? Pagkatapos nung nangyari sa kanya nung bata pa siya, hindi na ba naulit yun? Hindi na ba ulit niya sinaktan ang sarili? Naaalala kong tumawag ang clinic nurse ng university niya nung college pa siya at nag-aaral sa France. We didn't exactly know what happened, pero nabanggit nung nurse na pagalitan daw si Chance ng isang subject teacher at masyado daw dinamdam ng anak ko yon dahil napagtawanan sa klase kaya nagkulong sa CR at nang makita siya, wala na ring malay tapos duguan ang kamay at halos masira yung pinto. Indikasyong pinagsusuntok umano niya yung pinto ng CR. Patuloy ni Mrs. Scottville. Nakitaan niyo ba siya ng frustration or strain this past few days? Is there anything that made him sad or feeling so down and low? Umiling si Mr. Scottville. Wala naman, Doc. This past few days, nakita naman naming masigla ang anak namin at wala kaming nabakas na stress o lungkot sa kanya. Manic depressive illness is a mental disorder that causes periods of depression and periods of elevated mood. During periods of depression, there may be crying, a negative outlook on life, and poor eye contact with others. At the extreme, manic individuals can experience distorted or delusional beliefs about the universe, hallucinate, and hear voices to the point of psychosis. The physician explained further. Wala magsasalita. Nakikinig lang ang lahat sa mga isusunod pa ng doktor. How about attention? Baka naman kulang sa atensyon si Chance mula sa mga taong nasa paligid niya. Umiling si Mrs. Scottville. Hindi. No matter how busy we are, we always give our son the attention that he needs. Things that make him sad or frustrated or stressed, may alam ba kayo sa mga bagay na nagpapa-stress sa kanya? Umiling si Mr. Scottville. Wala, Doc. Masiyahin at masigla ang anak namin. Wala kaming nakitang anumang sinyales. May gamito pala siyang sukip. Tumango ang doktor. Nakakaintindi. Persons with manic depressive illness often hide their true feelings. Pinakikita nilang masaya sila, napasigla sila, naayos na sila, kahit deep inside malungkot at may pinagdaraanan sila. Makita ko ang pabuntong hininga ni Mr. Scottville. Kitang-kita kong nagiging emosyonal na ito dahil sa kalagayan ng kaisa-isang anak, pero pilit pa rin tinatatagan ang sarili. They are very secretive of their emotions. They do not easily open themselves to others about how they feel. Daano naman kadelikado ito, Doc? Ako naman ang tanong. In fact, you can trust them because they can keep secrets, but they often mistrust others. Kapag hindi naagapan at lumala ang ganitong sakit ni Chance, maraming factors ang pwedeng mangyari. He might experience visual or auditory hallucinations. Makakakita siya o makafarinig ng mga bagay-bagay na siya lang ang nakakakita o nakafarinig na hindi naman dapat. Maaari niyang saktan ang sarili anumang oras. Or worse, this disorder may lead him into committing suicide. Napahikbi si Mrs. Scottville sa dibdib ng asawa na kaagad namang dumalo sa kanya. Maging ang Ginoo ay naiiyak na rin. We couldn't believe na pwedeng humantong ang sakit ni Chance sa mga banaong bagay lalo na sa suicide. In Chance's case, sa tingin ko ay unspecified bipolar disorder ang hypomanic episode niya kasi sabi niyo na rin kanina, di ba? Hindi naman laging nag-o-occur at walang schedule ang pag-o-occur ng kanyang sakit. May episodes kasi tayo ng ganitong sakit at wala namang particular schedule si Chance ng kanyang manic depressive illness. Sa kaso niya, inaabot lang siya ng ganito kapag may mga triggers na nakakapagpadulot sa kanya ng lungkot o stress or frustration. Saan ba talaga nakukuha o nabuo isang ganitong sakit, Doc? Concerned din na tanong ng mami ko.
People may get manic depressive illness through environment that may cause them depression or through family history. Actually, this illness is genetic. Some may get this from a family member who was also diagnosed with the same disorder. Paliwanag ng doktor at muling binalingan ang mga magulang ng pasyente. May history ba sa pamilya ninyo o kamag-anak na may ganito ding sakit? Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata.